So, isang magandang araw na naman sa atin mga sir. So, for this vlog is magpiprint tayo ng t-shirt na sublimation gamit yung ating heat press machine. Ito yung ating heat press machine na 6-in-1 na Kuyi, yung brand. So, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-print ng sublimation t-shirt gamit-gamit yung ating sublimation paper, no? So, ito yung ating mga materials na gamitin mga sir. First, syempre, kailangan natin ng t-shirt na dry fit or active dry na t-shirt. So, ito yung ating sample ngayon na t-shirt is white color. Tapos, kailangan natin ng nakaprint na siya na design. So, nakaprint siya mga sir sa sublimation paper na naka-mirror type print, no? So, ito yung ating mga sample na design. So, ito yung ilalagay natin dun sa ating t-shirt. Ito yung ipaprint natin, no? Gamit natin yung ating heat press machine. So, disclaimer mga sir, hindi tayo expert nito. So, ito ang sinishare ko sa inyo is based lang din sa aking experience, no? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, so, pwede nyo i-follow, i-subscribe yung aking YouTube channel para sa mga more videos para sa ating printing, no? So, yun mga sir. So, umpisahan na natin. Again, ipapakita ko sa inyo yung ating sample kung paano mag-print ng sublimation t-shirt gamit yung ating heat press machine together with our sublimation paper mga sir. So, let's go. Umpisahan na natin. Let's go. So, ayan, first step mga sir. So, kailangan nating painitin yung ating heat press machine, no? So, siset natin yung time niya and siyempre yung init, no, ng ating heat press machine. So, yung sa akin mga sir is, yung settings ko is 200 by 30 seconds, no. So, ito yung ano niya, set na ano niya, nung init niya. And then set natin yung timer niya mga sir. So, set natin ang 30 seconds sa akin, 200 by 30 seconds. So, depende yan sa inyo mga sir. Yung sa akin kasi, ito yung ginagamit ko kasi nasubukan ko na itong settings na to, no. So, ito yung ano natin, timer niya. Nakaset na siya sa 30 seconds. Tapos, yung ano naman niya is 200 seconds. Yung init niya mga sir. So, yun. Hintayin lang natin na mag-reach na yung 200 bago natin ilalapat yung t-shirt. So, yung again, yung setting natin mga sir is 200. Tapos, yung timer niya is 30 seconds. So, yun. Hintayin natin na ma-reach niya mga sir para lagyan na natin yung t-shirt. So, yun. Let's go. Ito yung first step natin mga sir pag nagpe-print tayo ng sublimation t-shirt. So, kailangan nating painitin muna yung ating heat press machine bago natin isalang yung ating t-shirt. So, ayan. Let's go. So, yun mga sir. So, second step natin. So, ilapat na natin yung ating t-shirt dito sa pinaka-padding ng ating heat press machine. So, hintayin lang natin mag-reach ng 200 yung init ng ating machine bago natin ilapat dito yung ating machine, no? So, yun. Tayo lang natin. Lapat natin yung t-shirt and then pwede natin siyang i-press ng kahit mga 3 seconds mga sir, no? 3 seconds. Press natin. 3 seconds. Yun. So, yun mga sir. Lagay na natin yung ating sublimation paper na may design, no? So, dapat mga sir naka-mirror type. So, baliktad dapat yung pagka-print nyo para paglagay natin sa t-shirt, sakto lang yung lapat ng print, no? So, yun. Lagay na natin. So, fix lang natin dito yung ating design. So, hintayin lang natin siya na mag-reach ng 200 yung init niya para i-fix na natin dito sa ating t-shirt na may design. So, kailangan mga sir, naka-balance yung ano natin, no? Para hindi siya tabingi pagkatapos ng print natin. So, yun. Hintayin lang natin mga sir mag-reach ng 200 yung init niya bago natin ilapat dito sa ating t-shirt. So, napakadali lang mga sir mag-print ng t-shirt, no? Pag gamit-gamit natin yung sublimation print. So, first, kailangan lang natin mag-layout sa ating computer ng design. Tapos, gamitin natin ay sublimation paper. And then, kailangan naka-mirror type mga sir yung pagka-print natin. Tapos, at the same time, kailangan natin ng t-shirt na active dry, no? Para fit na fit talaga yung pagka-print. So, wait lang natin mag-200. Reach ng 200 mga sir. So, pag naglagay ko yung mga sir ng design sa t-shirt, kailangan ganito yung style niya, no?
yung print niya is nakalapat doon sa t-shirt. Hindi pwede yung print is nakalabas. Kasi yung gamit natin is sublimation print. So yan sinasabi ko, kailangan dapat naka-mirror type yung print natin. Para yung design niya is nakalapat dito sa t-shirt. Nang sa ganon, pagkatapos niyang ma-press, so matatanggal yung ano niya, itong papel niya, maiiwan yung print sa loob. So yun yung kaibahan mga sir ng sublimation print kumpara doon sa may direct to film na printing, no. Iba naman yun na style kasi ito yung ginagamit natin is sublimation print. So dapat ganito yung forma niya, nakabaliktad. Yung print is nakalapat doon sa mismong t-shirt niya. So yun, tayo lang natin mag-reach yung 200 bago natin lapat dito yung ating heat press machine. So pasensya na kayo mga sir sa background, maingay kasi nasa tayo, kilid ng kalsada. So malapit na, let's go. So yun mga sir, naging na siya, 200 na yung niya. So pwede na natin siyang ilapat doon sa ating t-shirt. So nakikita natin 200 by 30 seconds na siya mga sir. So yun, pag ganito na yung nyo, nakalagay doon sa gauge ng natin, heat press, pwede natin siyang ilagay doon sa ating t-shirt. So let's go. So madali lang naman mga sir, ikot lang natin. Tapos yun, lapat na natin mga sir. So yun. So hintayin lang natin mga sir mag-reach ng 00 yung timer niya bago natin iangat yung t-shirt. So hintayin lang natin mag-0 dito, diyan. So bago natin iangat yung t-shirt para makita natin yung final output ng ating sublimation t-shirt, no? So yun lang mga sir. Basic na basic lang mag-print ng sublimation t-shirt. Importante lang meron kayong machine na ganito na design para dali yung gawin. So ayan mga sir, nag-alarm na siya. So makita natin 0 na siya. So pwede natin iangat yung ating heat press. So makikita natin mga sir, no, umuusok siya. So careful lang tayo kasi mainit yung pinaka-top natin. Much better gagamit tayo ng gloves. Meron kasi tayong gloves. So ako hindi ko na lang ginamitan kasi nga madali lang naman. Yun sa mga baguhan, pwede kayong gumamit ng gloves mga sir para for safety. So nakalagay naman dyan, no. So off muna natin. So ngayon tingnan natin yung output mga sir ng ating sublimation t-shirt. So use lang natin dito. So yun mga sir, makikita natin, di ba? Yan. So kusa siyang nagre-remove yung niya. Tingnan natin yung output mga sir. So yun. Okay. So ano yung pinaka-final output niya mga sir, no? Kita naman natin ganda ng pagka niya. Ganda ng pagka-print, no? Yun. So again, yung settings ko mga sir is 200 by 30. So depende naman sa inyo. Meron kasing iba 35 seconds. Akin kasi 30 seconds lang ginagamit ko. So na yung final niya sa front. So let's go. Tingnan natin mga sir pag nakaangat yung t-shirt. Napakadali lang mga sir mag-print ng sublimation. Basta meron lang kayong machine, meron kayong sublimation paper. So yun na. Basic na basic lang. So yan, tingnan natin pag nakaangat yung t-shirt mga sir. Let's go. So yan mga sir, ito na yung pinaka-final output natin nung print natin na t-shirt. So kita naman yun yung design. Napakalinis ng pagka natin gawa. So wala siyang mga bakat-bakat sa gilid mga sir. So yun. Basic na basic lang mga sir, mag-print ng sublimation t-shirt. Gamit yung ating active dry na t-shirt, and then sublimation paper, and then yung ating machine na heat press na Kuyi, yung brand 6-in-1, no? So yun, basic na basic lang mga sir. Again, sa hindi pa naka-follow sa aking page or naka-subscribe sa aking channel, pwede kayo mag-subscribe mga sir para ma-update ko kayo, and then para sa aking mga susunod na videos about sa ating printing business mga sir. So yun lang. So flex lang natin yung ating t-shirt mga sir. So basic na basic. Kita na natin napakalinis yung ating print. So yun mga sir, God bless sa lahat and peace out.